Kapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ng aming pinakamalapay na sa Kristo. Narito kami, malapay noon, patuloy ko namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat o Diyos sa paglangis mo sa bawat tayong dunapanambahan sa araw na ito, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point of God, through the leading prayer of our beloved normal evangelist, Pastor Will Almeda, the man of God, your prophet of God, our beloved Mama there, the beloved Almeda family, O Diyos, muli sa pagkatawag ito, pahintulutan mo yung ibang lingkod ng iyong salita ito, aking may payag na may pag-ibig at kasamang kapangyarihan. Langisan mo yung salita mo yung ibang lingkod, na sagana akin wala akong magagawa, alasin mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, child of the powers of darkness, I command, because out be bruised and we bind in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay patuloy mainmal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor that's giving and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, Almighty God, everlasting Father, the Prince of peace, the Creator of the universe. I give double honor and speak to our beloved parents in the Lord. Remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved normal evangelist, Pastor Will Almeda, the man of God, the prophet of our loving God, and our beloved normal assistant pastor, Len Almeda, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and to all of you beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast, viewers, sa lahat ng mga umantabay ng ating banal na gawain dito sa Central Visayas. Magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran. Praise the Lord. At sa pagkataon ito mga inimahal, tayo po ay magbabasa na po ng mga ilang talata. Atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan. Ito tayo sa Book of Matthew chapter 5 verse 13 up to 14. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatay 13 hanggang 14. Sa 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ipagpapaalat. Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yukaran ng mga tao. Sa 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ating pong pamagatan itong ating pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na the salt of the earth and the light of the world. Amen. Ang ating mundo ngayon, mga animal, ay napakagulo. Amen. Kaya, ang malapay na wala pong ibang inasahan, kundi tayong mga Kristiyano. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Sabi ng banal na kasulatan, kayo ang asin ng lupa. Amen? Ye are the salt of the earth. Sa panahon ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ang asin po ay napakahalaga. Amen? At hanggang ngayon sa ating kapanahonan, mga minamahal, ang asin ay mahalaga. Amen po ba, mga minamahal? At ito po ay taga-preserva o preservative. Amen. Ang asin ay ginagamit para hindi mabulok ang pagkain. O katulad ng karne o isda. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. So, ang ibig sabihin, mga minimal, tayong mga Kristiyano ay maging asin sa mundong nakapaligid sa atin. Amen.
sa ating kapwa. Amen. Maging sa ating kapwa Kristyano. Everybody say, praise the Lord. Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Ang asin ay nagpapasarap sa pagkain. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, bilang asin, tungkulin natin magdala ng pag-asa at kabutihan sa buhay ng ibang tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po ang kahalagaan ng asin, mga minamahal. Ibig sabihin, panatilihin natin ang ating mabubuting katangian o katapatan, pagmamahal, upang maging kapakipakinabang tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ang asin, mga minamahal, ito ay salt of the earth, tumutukoy sa mga Kristiyano, mga minamahal. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan at may magandang impluwensya sa lipunan, gaya ng asin na nagbibigay lasa. Amen? Nagpipreserba upang hindi mabulok ang pagkain. Everybody say, praise the Lord. At ang ilaw ng sanlibutan, ito ay tumutukoy sa pagiging gabay o magandang halimbawa sa iba na nagpapakita ng kabutihan at katotohanan sa gitna ng kadiliman. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Yun ang kahalagaan ng asin, mga minamahal. Amen? Maalat. Maalat. Pero ito ay napakahalaga. Amen. Dahil yung mga iba't ibang sangkap ng pagkain, ito ay pinag-iisa ng alat upang maging masarap, maging malasa. Ganon ang kahalaga ng asin, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. At tayo yun, yung inaasahan ng malapay noon, mga Kristiyano, mga taga GMCIM, na dapat tayo ay maging asin. Amen. Sa mundong napakadilim, napakagulo. Tayo ay maging ilaw, maging halimbawa, makikita sa ating buhay, si Kristo ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na tayo ay magliliwanag. Amen. Sa napakadilim na mundo, mga minamahal. Pag gano'n ang Kristiyano, hallelujah, ganyan ang attitude ng Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah. Maraming lalapit sa iyo. Amen. Maraming matutuwa sa iyo. Amen. Hallelujah. At dahil dyan, maluluwalhati ang ating buhay na Diyos. Amen. Makikita sa buong mundo na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay talagang totoo. Buhay. Ang mga Kristiyano nagliliwanag sa madilim na kalagayan ng mundo. Amen. Mundo natin ngayon ay napakagulo na. Amen. Yung mga inaasahan natin, mga tao, mga matataas na tao, na ang akala natin, mga inimal, sila yung magiging example. Sila yung magiging huwaran. Pero hindi pala. Nagiging lawbreaker. Amen. Kaya, tayo yung inaasahan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating babae na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, sa gitna ng magulong mundo, dapat tayo ay magsilbing gabay at inspirasyon para sa iba o kapwa natin mga mananampalataya. Amen po ba, mga minamahal?
Amen? Sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, ay makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, may malas sa book of St. Mark chapter 9 verse 50. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos Kapitulo 9, ang talatay 50. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Salt is gold, but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Sabi ng banal na kasulatan, have salt in yourselves and have peace one with another. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mabuti ang asin. Tatapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, taglayin ninyo sa inyong sarili ng asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ganong kahalaga ang asin, mga minimal. Akala mo, simple lang, pero mahalaga pala. Marami tayong mapupulot na aral. Amen? Ito ay inalimbawa ng ating pinakamalapay noon. Amen, yung asin at ang itong ilaw. Ginamit ng Panginoon ang asin bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Amen. Kung paano pinasasarap at pinagsasama ng asin ang mga lasa ng sangkap na pagkain. Amen. Tayo ay dapat din maging instrumento ng pagkakasundo. Amen. Hindi pagkakaroon ng division o pagkakawatak-watak. Amen. Ibig sabihin, mga minimal, tayo ay pinapaalalahanan ng ating mahal na Panginoon ng versikulong ito na panatilihin, amen, panatilihin ang kabutihan at tamang pag-uugali sa ating puso. Amen. Ang ating alat. Everybody say, praise the Lord. Alat ng asin. Amen. Gamitin ito upang magdala ng kapayapaan sa ating kapwa. Amen. Hindi maging katitisuran. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang sabi nito, mga hermano, sa Luke chapter 11 verse 33 to 34. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 11, ang talatay 33 hanggang 34. Sa 33, walang taong makapagpapaningas niya ng isang ilawan, ay lalagay sa isang dakong tago, ni sa ilalim man ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. 34, ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat, kung ito'y may sakit, ang katawan mo naman ay puspos ng kadiliman. Amen. Ang mga salita ng Diyos, mga minimal, ay kumbaga, kung wala kang Espiritu ng Diyos, mahirap unawain. Amen. Puro, kumbaga, parabola. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Sabi mga minimal, ang mata ang ilawan ng katawan. Amen. Kung mabuti raw ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Amen. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong katawan ay mapupuno ng
kadiliman. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mata bilang ilawan, amen, ang mata ang nagpapapasok ng liwanag sa ating katawan. Amen po ba, mga minamahal? Upang ito ay makakita. Amen. At ayon sa spiritual na kahulugan, mga minamahal, ang mata pala ay tumutukoy sa ating pananaw. Everybody say, praise the Lord. Motibo at focus sa buhay kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang ibang tao. Everybody say, praise the Lord. Ano pang ibig sabihin ng mabuting mata? Amen. Mabuting mata. Amen. Ang taong may mabuting mata, sabi ng Banal na Kasulatan, ay may malinaw na spiritual na paningin. Everybody say, praise the Lord. Nakatutok ang kanyang puso sa Diyos at sa katotohanan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. At dahil malinaw ang mata, sabi ng Banal na Kasulatan, ang kanyang focus, ang kanyang buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Amen. Ibig sabihin, ang kanyang mga desisyon, amen, kanyang mga desisyon, amen, kanyang pamumuhay, kanyang ugali, ito ay ginagabayan ng katotohanan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Katuwiran at ano pa? Kalinisan ng puso. Amen. At sabi ng Banal na Kasulatan, pag ganun ang Kristiyano, maraming lalapit sa iyo. Amen. At ikaw ay magiging pagpapala. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At ano naman, mga minimal, ang ibig sabihin ng masamang mata o evil eye? Ang sabi, mga minimal, ang taong may masamang mata ay may spiritual na pagkabulag. Spiritual na pagkabulag. O may maduming motibo o makamundong pagnanasa. Everybody say, praise the Lord. Amen. Yun yung naghasik ng pagkababahagi. Amen. Espiritong mapanira at marami pang iba. Yan yung mga makamundong pamumuhay, mga minamahal. May, kumbaga, may masamang motibo. Amen? At dahil may dumi o harang ang kanyang paningin, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi nakakapasok ang liwanag ng Diyos. Amen? At ang sabi, ang resulta, ang katawan ay mapupuno ng kadiliman. At ang kanyang buhay ay nagiging puno ng kalituhan. At nandiyan na yun, ang resulta, yun na, maling pagpapasya, maling decision. Amen. At dahil maling pagpapasya, maling decision, kumbaga walang gabay ng malapay, walang patnubay ng malapay noon, hindi nagiging prosper. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang tapat at malinis ang ating motibo sa pagsunod sa Diyos, magiging maliwanag ang ating buong buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ngunit kung may tinatago tayong madilim na motibo, hindi tayo magiging pagpapala sa iba. Ibig sabihin, hindi tayo
magliliwanag. Amen? Hindi makikita si Kristo sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, anong sabi ng Luke chapter 11 verse 35 to 36? Dito po sa Ebanghelyo ng Lucas, Kapitulo 11, ang talatay 35 hanggang 36. Sa 35, masan mo kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Sa 36, kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang mailiwanag na maningning. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi, masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay, sabi ng banal na kasulatan, baka daw kadiliman. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maniningning. Ibig sabihin na ikaw ay magliliwanag. Amen? Ikaw ay makikita sa iyo, mga minamahal, ang liwanag ng Diyos. At dahil ikaw ay nagliliwanag natural, mga minamahal, maraming taong lalapit sa iyo. Amen. Hallelujah. Ikaw ay magiging pagpapala sa kanila. Amen. At sasabihin nila, mga minamahal, na totoo pala ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Totoo pala ang Diyos ng mga taga-GMCIM. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang mundo ngayon, mga minamahal, talagang napakagulo na. Wala ka nang mapipili. Amen. Kaya tayo yung, kumbaga, tayo yung inaatasan ng mahal na Panginoon. Amen. Maging liwanag, magliwanag sa mundong napakagulo, napakadilim, mga minamahal. Amen. Ipapakita natin sa kanila, kaya nga tayo nagkukurusada. Amen. Upang ipakita sa buong mundo, mga minamahal, kung ano ang meron tayo. Amen. Kung ano ba ang Diyos ating pinaglilingkuran. Baka naman parehas lang nung tayo ay nasa reliyon pa. Amen. Kaya tayo ay gumagawa ng mga krusada upang kapagtimbang-timbang nila. Amen. Ang Diyos na ating tinatawagan noong araw na hindi naman tumutugon sa ating panalangin. Amen. Hindi nagbibigay ng mga pagpapala sa atin. Amen. Tumanda na tayo, mga may pabalik-balik. Pagpasok at labas, ganun pa rin ang buhay natin, walang resulta. Pero ngayon, malaking kaibahan. Dito tayo nakaranas ng mga biyaya. Amen. Yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinasabi ng ating babay na Diyos, kayong mga nabibigat ang lubha. Dahil sa iyong makaramdaman, mga problema, wala nang pag-asa, hopeless na, amin mahal. Meron ng, kumbaga, nagkaroon ng depression. Dito tayo binigyan ng pag-asa ng tunay na kapahingahan ng ating mabait na mahal na Panginoon. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa Ephesians chapter 5, verse 8 to 9. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talatay 8 hanggang 9. Sa 8, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sa 9,
sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Oh, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ito pala, mga minamahal. Amen. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Amen. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Ito pala ang kaliwanagan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Ito yung nasa iyo pag ikaw ay nasa liwanag. Amen. Nandyan yung kabutihan. Puro kabutihan. Amen. Wala yung pagpapaimbabaw. Amen. Yung katuwiran, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Matuwid ka. Amen. At katotohanan. Amen. Walang pagsisinungaling. Amen. Ibig sabihin, ikaw ay ginagabayan ng ating pinakahumalapay noon. Ito yung makikita pag ikaw ay nasa liwanag at ikaw ay magliliwanag, mga minamahal. Amen. At hindi mo dapat itatago. Amen. Kundi ikaw ay pupunta doon sa tuktok, mga minamahal, upang makita ng buong mundo, mga minamahal, na ikaw ay, hallelujah, naglilingkod. Amen. Sumasamba sa tunay na Diyos. Amen. Makikita nila dahil ikaw ngayon ay nagliliwanag sa pamamagitan ng mga mabubuti mong gawa. Palapakan natin ang ating mabay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Last verse na po tayo, minamahal. Dito tayo sa Book of Matthew, chapter 5, verse 15 to 16. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 5, talatay 15 hanggang 16. Sa 15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inalalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Sa 16, lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Magliwanag tayo, mga inmahal, dito sa mundong napakagulo. Amen. Hindi lamang sa mga unbeliever, kundi maging sa ating kapwa mananampalataya. Amen. Tayo ay maging ilaw. Everybody say, praise the Lord. Magliwanag tayo sa kanila. Amen. Magbibigay ka ng nagiging pagpapala ka. Amen. Magliliwanag sa iyo ang mga mabubuting gawa. Ang bunga ng paglilingkod mo sa ating pinakamalapay noon. Upang, hallelujah, ang ating mabait na Diyos sa pamamagitan nito, amen, maluluwalhati ang ating mabait na Diyos. Pupurihin ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tayo ang inaasahan ng malapay noon na maging asin. Amen. Yung alat na meron tayo, na yan ang nagbibigay, mga minimal, ng pagkakaisa. Pinagsasama-sama yung mga rekado upang maging masarap. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Magliwanag tayo, mga inman, hindi lamang sa mga unbeliever, kundi sa maging kapwa natin Kristiyano. Amen. Yung ating mabubuting gawa
mga minamahal, yan ang makikita sa atin. Amen. Hindi magiging katitisuran. Everybody say, praise the Lord. Kaya manalangin tayo mga animal na lalong-lalo na napakalapit ang pagbabalik ng ating pinakamalapay noon. Walang ibang inasahan ng ating mabait na Diyos. Sino pa ba? Wala na. Amen. Ikaw lang. Tayo yun. Amen. Tayong inaasahan ng malapay noon na maging asin sa mundong ito. Maging ilaw. So magliwanag tayo. Hallelujah, sa buong mundo. Makita sa ating buhay si Kristo ang pagiging halimbawa na tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord! Sa pagkakataong ito, may mahal, ating bulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Awitin natin, may mahal, itong pagsikat ng liwanag. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Saan ko pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging ka. Sa amin ay lubos na nakikay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pagkasa'y naghintay at ang pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sa amin sama-sama magsamba, presensya mo'y bumalabas sa amin laging mananahan. Isang pagkakabili ba? Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pasikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay at ang pangako
nagtitiwala sa'yo, sa amin sama-sama magsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging manatwiran. Hallelujah! Purihin natin, maraming naman ang ating pinakaman ng Panginoon. Hallelujah! Sa pagsikat ng pag-asa'y naghihintay, hanggang pangako mo'y kalakasan. So nagtitiwala sa'yo, sa amin sama-sama magsamba. Presensya mo'y bumababa. Jesus! Hallelujah! Jesus! Sikat ng liwanag, asa'y naghihintay, pagpapangako mo'y kalakasan. So nagtitiwala sa'yo, sa amin sama-sama magsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging manatwiran. Hallelujah! Sikat ng liwanag, hallelujah, Diyos ay naghihintay, magkapaglakas. Sambahin natin, malamig na natin pinagawa. Nakita sa ating kalagitnaan nating mabait na Diyos. Nagtitiwala sa'yo, sa amin sama-sama magsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging manatwiran.
Kailangan natin ang ating malapay sa ating buhay. Sapagkat sa ganang atin, wala tayong magagawa. Pag ang Diyos kasama natin sa tuwina, palaging mararamdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang Diyos ang gagabay sa iyo. Ang Diyos ang mangunguna sa iyo. At dahil ang ating malapay ay nasa iyo, magiging pagpapala ka ngayon sa iba, sa ating kapwa mananampalataya, mga minamahal. Magliliwanag ang iyong mabubuting gawa, mga minamahal. Ang buga ng iyong paglilingkod sa malapay nun. Makikita nila, mga minamahal, ang Diyos sa iyong buhay. At dahil dyan, maluluwalhati, matataas ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan natin ang ating babay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Say, hallelujah. Puri ng Diyos, Panginoon, at habang ating nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay nadako sa ating mga pangailangan, inyong mga prayer requests. Hallelujah. Ating idulog sa ating babay na Diyos, ang lahat ng ating mga suliranin, mga minamahal, tayo po ay sama-sama manalangin. Apo na kilang ang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord, the beloved Almeida family, banal Panginoon, Diyos, narito kami sama-samang dumadalangin sa iyo, banal, bago lahat niya po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Narito kami nagsumamo sa iyo, banal, Diyos, ang iyong patnubay, gabay, kailangan namin sa tuwina, ang bawat segundo ng aming buhay, malapay, sapagat ikaw lamang, ikaw ang aming kalakasan, malapay, Lord. Ikaw ang kailangan namin, malapay, Lord. Ikaw ang ibigay sa amin ng katatagan, malapay, Lord. Dahil sa iyo, malapay, Lord, makita sa aming buhay ang mga gandang bunga, malapay, Lord. At kami ngayon ang magliliwanag, malapay, Lord, sa buong mundo, sa aming mga batiran, sa aming mga bitbay, bawat tao na aming mga karap, makita sa amin, malapay, Lord. May tataas ang iyong banal na pangalan, maluluwalhati ang iyong banal na pangalan, malapay, Lord. Diyos, patuloy mo kami pangunahan, gabayan, maging sa lahat ng mga narito sa mga ulas na ito, malapay, pagpalain mo sila, pagkalamong kalamang kahilingan, pagalingin mo kalamang karamdaman, kalamang anak, mamal sa buhay, nasa mga maning karamdaman, ano mga kadahilan na sila nagkakaroon ng karamdaman, o Diyos, na mga bagin, punong-puno ka ng awa, ang manalabutin mo sila na iyong pagparang kamay, ibangon mo sila sa banig ng karamdaman sa malang kapamaraanan. Mga patiran namin may makinagharap ng mga problema, bigyan mo ng kalutasan, mga nanghihina ng lupaypay, sa anumang makadahilanan, malapay noon. Ikaw magpatag na kalampalampalataya, mga nasa kabigatian na mga patiran, malapay, ikaw mag-comfort sa kanilang malapay noon. Patuloy mo kaming panghawakan, malapay noon, panatiling matatag, matibay sa aming paglilingkod sa iyo, ang aming panampalataya sa iyo, pinakabal namin, Panginoon. Ang lahat ng ito, amin idalangin sa iyo, amin sinasamo sa iyo, sa iyong makapangyang pangalan sa pangalan ng aming pinakamalapay na si Kristo, aming inangkin ang katugunan ng aming panalangin sa makapangyang pangalan ng aming pinakamalapay na si Kristo, taga Nazaret. Yun ang ipatong mga inamalangin yung kanang kamay sa inyong ulo at ang inyong kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon pong inyong karamdaman. Banggitin niyo po anong karamdaman meron kayo. At kung wala naman, mga hinimal, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay, tanda ng pananampalataya at pagsuko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na wala tayong magagawa. Subalit ang Diyos na ating pinaglilingkuran nasa langit at kasama natin, malaki ang magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tayo po ay madalangin, mga hinimal. Abo na kailangan mao Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng madalas sa pangalan ni Jesus, sa panalangin ang beloved person, the beloved Almeida family, sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng mga ng kaaway, I command you right now, demons of infirmities, sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression, doubt, unbelief. I command you to go out,
Cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus, problem is solved. In the mighty name of Jesus, deeps of doubt and belief, cast out from them. In the mighty name of Jesus of Nazareth, be healed, be blessed. Amen. At bilang pananampalataya, mahinmal atin na pong babanggitin ng hallelujah, praise the Lord ng 3 beses. Kasama po ang pagtalon galing sa ating puso. Mahinmal atin pong isisigaw ang tagumpay. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos sa mga minamahal. At dito po tayo nagtatapos ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, naukol lamang sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo dumako sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po na ay kukuha ng special offering para sa karagdagang mga gastusan sa iglesia. Walang ibang inasahan ng ating mahal na Panginoon, kundi tayo pong mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Sa unat dalangin ng the beloved Almeida family, malapay noon, O Diyos, hallelujah, narito kami malapay sa pagbibigay ng special offering. Pagpalain mo ang bawat kamay na magbibigay sa mga sandaling ito, malapay na magbalik ng mga libong bisis. Lakip ang iyong mga pangako sa iyong mga matapat anak, na patuloy na sumusunod sa kalooban sa mga palatuntunan bagay sa aming mga patira na sa pagbigay sa dahil sa kawalan. Bigyan mo rin po sila ng pagkakitaan na ayon sa kalooban upang sa susunod sila rin po ay maging kabahagi. Pagpalay mo ang bawat kamay na magbibigay sa hapong ito. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo taga Nazareth. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga announcement, may nagpapatuloy po ang ating gawain dito sa Pitalo, dito po sa San Fernando. Ating gawain may every Sunday may tayo po ay nag-uumpisa alas 10 na ng umaga at patatapos alas 4 na ng hapon. At ang ating Wednesday service, mga tayo po ay nag-uumpisa alas 5 ng hapon at ito ay natatapos alas 9 na ng gabi. At ang ating namang Friday service o overnight prayer, tayo pa ay nag-uumpisa alas 9 ng gabi at tayo ay natapos alas 3 na ng madaling araw. Amen. Meron tayong lehas, meron tayong counseling, meron kayong katanungan, pwede kayong lalapit sa ating preachers area. Purihin ang Diyos, may namal at dito tayo nagtatapos lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, naukol lamang sa ating Diyos na buhay. Sa pagkatong ito, tayo po inanako na sa ating closing prayer. At narito po ang ating beloved co-worker, beloved Brother Marcelo Maloya. Tayo po ay manalangin, mga binmal. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Magampo ta mga kaigsunan, labing gamaanan nga amahan sa pangalan ni Ginoong Hesus, Lord God. Dungga kini among mga pag-ampo diha kanimo Ginoo, kini amo temporaryong panagbulag-bulag Ginoo sa inubanan usab sa mga pag-ampo sa among mahal ng mga ginikanan diha gikan kanimo Ginoo. Dawata in taon kini Lord God. Salamat usab Ginoo nga ikaw nagalihok sa among taliwala gikas pagsugod hangtod ni mga takna Ginoo sa mga congregational singing Lord God, joyful and solemn songs. O labi nagyot sa mga lawiton, sa mga beloved choir. Hallelujah sa imong paglihok sa among taliwala, Ginoo, sa imong presensya. O salamat usab, Ginoo, sa mga buhing testimonyo, sa mga kaigsunan. Yung nagpaila ka, ikaw kanuna, nagapanalangin ka namo, nagaproteksyon na. Hallelujah, nga gatubag sa among mga pag-ampo, diha kanimo, Ginoo. Salamat usab, Ginoo, nga doon na kami ginikanan, nga may sugon kayo, nagatudlo ka namo sa mga saktong sukod sa paghatag, Ginoo, sa ikanapulong mga halad. O salamat usab, Ginoo, sa imong pagdihog, paghatag kagahom sa mga among beloved magwawali, Ginoo, nga masabtan namo imong mensahe niining adlaw, Lord God. Ug sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo, ihatod mo kami
nga walay kakulian sa among pagpamauli, Ginoo. Hallelujah, mga disgrasya o mga kalamidad, Lord God. Hangtod sa among pagbalik sa sunod panimbahon, Ginoo. Proteksyonan mo kami, Lord God. Pilagi si mong balaan, magkagagahom nga ngalan akong ginasuway. Ginabadlong magbabag sa kaluwasan, babag sa mga panalangin. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. God bless you, beloved co-worker, Brother Mar. Silom Maluya. Maraming mahal tayo po ay magkumustahay, magkamayan